siguro naman, kapag naging presidente na si Inday Sara, malapit na rin, 3 years na lang magiging presidente yan si Inday Sara. Expected na natin yan, kahit nga po sa kabilat kanan, na paninira po nila sa mga Duterte. But until now, nag-number 1 pa rin po si Senador Bongo. Nandyan pa rin, number 1. And kung matapansin po natin, number 3 din po si Bato de la Rosa. Even sa mga ating po mga men in uniform, sa mga ating mga kapulisan, mga kasundaluhan, lahat po ng mga ating pong mga nasa dyan po sa men in uniform, number 1. At saka talagang sunod-sunod yung kanila pong binuto, which is si Bato, si Bongo. Nandyan po yan. Even nga si Pastor Kibuloy, kung mapapansin po natin, isa po ito sa hinulat, pinangunahan pa nga. Yun mga kababayan, dito po tayo sa bahagi sa itong dulo ng Manila Bay, na kung tawagin nga po, dito tayo ngayon sa may yacht club. Actually, isa din po ito sa naging legacy ng Duterte administration. Dahil maalala ko dati, nung way back 2014, nung una ako dito napadpad, dito yun yung talagang napakarami po ng mga nakatambay dito. Dito, itong dagat po na ito, nagiging dumihan ito ng mga tao nung panahon po na hindi pa nauupo si Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga napakabaho dito. Kaya nga po, marami sa inyo hindi na nakakaalala dito na ito po ay kadugtong na kung saan ay talagang pinalinis po ng Duterte administration. Nakakalungkot lang dahil nga po, kung mapapansin nyo kung ano yung nangyari ng Duterte administration hanggang doon na lang, no? Which is hindi ko alam kung nasaan na yung sinasabi ni Bongbong na continuity. Which is nakikita natin, although doon sa Mayat Club, talagang hanggang doon yan, talagang pinalinis niya dulo to dulo. At yung malapit doon sa US Embassy, doon sa may doon sa may dulo, yan. Yang malapit sa US Embassy, diyan yung nagtambak sa phase 1 hanggang phase 2. Yan yung mga tinambakan ng buhangin at ng dolomite paste, kung saan nga po ay binatikos nitong mga dilawan na di umano ay mawawash out lang din naman. Pero until now, nakikita po natin doon ng mga nakaraang vlog po natin na nandyan pa rin po ang basuran, nandyan pa rin po ang buhangin na which is 2019, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 years na po. Pero until now, nakikita pa rin po natin yung Dolomite Beach at saka yung mga buhangin po na tinambak ng Duterte administration. Isipin niyo po yan mga kababayan, isa lamang po ito sa naging legacy po ng Duterte administration. Napakarami pa po kung ating pong isa-isahin, which is that time, yung mga vlogger kasi that time, nung way back 2014, nung kasagsagan kasi ito na nililinis ng Duterte administration, even yung mga kasama ko ngayon na nandyan ho sa Malacanang, kasama ko po yan that time, nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte, na nagsipagbaliktaran yung mga ungas ho na yan mga kababayan. Kaya nga po nakakalungkot dahil nung panahon nito, sama-sama ho kami, pinupuri ho natin, at saka against na against talaga tayo dyan sa mga bumabatikos. Sinasabi ho nila, wish money daw di umano. Sinasabi po ng mga bumabatikos dito sa pagpapagawa ng Manila Bay, wish money nung panahon po ni Pangulong Duterte. Pero until now, nakikita po natin, nandyan po yung ang buhangin na tinambak po at malinis po ang Manila Bay. Hindi na lang katulad ng panahon ni Pangulong Duterte. That time, marami dito mga namamasyal, mga kababayan. Pero siguro naman, kapag naging presidente na si Inday Sara, malapit na rin, 3 years na lang magiging presidente yan si Inday Sara. Expected na natin yan, kahit nga po sa kabilat kanan, na paninira po nila sa mga Duterte. But until now, nag-number 1 pa rin po si Senador Bongo. Nandyan pa rin, number 1. And kung matapansin po natin, number 3 din po si Bato de la Rosa. Even sa mga ating po mga men in uniform, sa mga ating mga kapulisan, mga kasundaluhan, lahat po ng mga ating pong mga nasa dyan po sa men in uniform, number 1. At saka talagang sunod-sunod yung kanila pong binuto, which is si Bato, si Bongo. Nandyan po yan. Even nga si Pastor Kibuloy, kung mapapansin po natin, isa po ito sa hinulat. Pinangunahan pa nga po ito ni Torre, mga kababayan, na paghuli po kay Pastor Kibuloy. Pero nakakuha pa din po ito ng 20,000 votes galing po sa ating mga men in uniform, which is ito sa ating mga kasundaluhan and kapulisan. So makikita natin na talagang even sila, hindi lamang po yung mga ordinaryong netizen, ay talagang yung panig po nila at nakikita po nila na talagang yung mayroong magandang pamumuno ay ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte at ang ating pong Pangulong Rodrigo Duterte. Sipin po ninyo mga kababayan, pinadala na po nila sa dahig si former President Duterte, binigyan or inakusahan ng napakarami hong mga kaso at hinain po nila, in-impeach po nila doon po sa Kongreso ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Nandiyan po lahat ng mga paninira. Even nga po, yung isa talaga sa naging usapin ngayon, talking about doon po sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Even at this time, mayroon na di umano mga school na nagsasabi na dapat di umano matuloy ang impeachment kay VP Sara Duterte dito po sa Senado. Alam niyo ito mga maiingay yan pero pagdating doon sa GAA 2025, mga kababayan, doon po sa flood control, doon po sa
20 million na ginastos po nila in just one day doon nung nagkaroon po ng SUNA, hindi ho sila nagreklamo, mga kababayan. At saka, sa napakarami po ng mayroong confidential fund from President, nandiyan pa iba't iba pa yung mga ano po ng ating gobyerno, pero hindi ho nila inungkat yan. Which is, ang inungkat lang po nila yung kay VP Sara Duterte. So, nakakaano to, itong mga dilawan, alam nyo yung mga tulong gisyo na yan, mga kababayan. Natagal na yan. Pero until now, nakikita po natin, nung nagkaroon nga po ng botohan sa Davao, take note ha, ginawa na nila lahat ng paninila kay former President Duterte. Nung nandun po ako sa Davao, nung ako po yung napadpad sa Davao, mga kababayan, nag-interview po tayo doon at tayo din po ay nagtanong, even hindi lamang po sa isang bahagi ng barangay or street sa Davao City, sa iba't ibang location po sa Davao City, tayo po ay nagtanong kung talagang sino ba yung kanilang ibuboto. Sabi po nila si former President Duterte pa din. At syempre, marami kasing mga nagpapakalat the time. Itong mga ngagba-vlogger, sinasabi ko nila, panalo na si Nograles. Kaya nga po nagpunta kami sa Davao eh. Kasi sinasabi ko nila, panalo na si Nograles before itong May 12 ho na yun, nung nakaraan. Pero nung lumabas ang botohan, landslide po ang mga bumoto kay former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Even kay Mayor Baste, na lahat po ng paninira ginagawa ng mga kasama ko dati at ng lahat na, nagsama-sama na. Yung mga dilawan, yung mga pulahan, nagsama-sama na ho sila. Alam nyo ngayon, naniniwala ho ako na yung impeachment to laban kay VP Sara Duterte, medyo alanganin ang administrasyon. Alam nyo kasi, hindi ho nakakuha nila ang 12-0 vote nung nakaraang eleksyon. Diba? Oh, kaya alam ko at ako'y naniniwala na yung ating Pangulo, naniniwala din naman siguro yan eh, na hindi ho nila mai-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Then, sa paniniwala ko mga kababayan, even na iniisip din siguro ni Mr. President yan eh, no? Na hindi ho siya makakakuha ng saktong boto para ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Kaya medyo ngayon, ano na din yan, pero tagilid na rin po yan ngayon mga kababayan. Kaya nga po, lumalabas ngayon sa media, sinasabi po nila, ang administrasyon di umano ay hindi pabor. Sinasabi ho nila na hindi pabor sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero sa totoo lang, medyo nanlalamig sila talaga ngayon dahil 101% hindi ho nila makoconvict si VP Sara Duterte. Although at the time, nung na-impeach si VP dito sa Congress, which is alam naman po natin, maraming pahayag na di umano mga kababayan, kaya pumirma itong mga congressman dahil marami po sa kanila iipitin yung budget kapag hindi po sila pumirma. Diba? May mga even si yung kanilang manager, campaign manager. Diba? Sinabi din po yan mga kababayan. Pero dito sa Senado, medyo mahihirapan po sila. Diba? In-impeach nila si BP. Nung panahon na na-impeach si BP dito sa Congress, nandito kami noon eh. Pumunta kami doon sa Senado na time eh. Na kung saan nga po, ilang oras na lamang bago mag-adjourn ang Senado, saka po nila pinadala doon yung mga copy po ng reklamo po laban po kay VP Sara Duterte. Kaya hindi din ito na ituloy-tuloy dito po sa Senado kasi nga po nag-adjourn na po sila. At ngayon pagbalik po nila, pinagdidebatihan nga po nila itong impeachment kung tatawid ba ito sa 28th Congress. May mga nagsasabi na hindi tatawid. Although mas maraming nagsasabi na hindi tatawid. Pero may mga nagsasabi naman po na tatawid. Tingnan natin mga kababayan, ang susunod talaga na kabanata. Kung ano talaga ang magiging kalabasan nito. Pero nung time nga po na na-impeach si BP, noong panahon na yon, medyo nakakalungkot. Dahil nga po magkakaroon pa ng botohan eh nung May 12 eh, before May 12 kasi yun eh. Pero ngayon, nung sinabi po ni VP Sara Duterte sa amin, sa ating lahat, na siya po ay ready harapin ang itong impeachment at excited do tayo sa bloodbath. Sabi niya, magiging bloodbath talaga itong laban ho dyan sa Senado mga kababayan, itong pag-uusapan na po itong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kaya ngayon, kung saan naman excited tayo, even ako gusto ko talaga matuloy yan, medyo nalalamig-lamig ang admin. Sana naman, no, sa akin. Although, nandun na tayo sa part na napakarami ng problema ng bansa ho natin, na which is yung dapat ang pagtuunan ho ninyo ng pansin. Napakarami, nandyan yung pagmahala ng bilihin, no, yung mga build, hindi na, wala na, kung ano yung natapos ng Duterte administration, even yung LRT1 from Baclaran to Cavite, mga kababayan, hindi na nadugtungan yung girder, kung ano yung pagkatapos ng Duterte administration hanggang doon na lang po hanggang sa ngayon. Napakarami mga project ko na hindi natuloy. Hindi sana, even yung flood control, napakalaki ho ng budget ng flood control, pero dito ho sa Metro Manila, kunting pag-ulan lamang ho, mga kababayan, talagang bahang-baha na itong Metro Manila. So saan ho ninyo dinadala yung budget po ng flood control, di ba? Yun lang naman, ganun lang namang abisik eh. Sana yun ang pagtuunan ninyo ng pansin. Even yung mga nag-iingay dyan, na di umano, dapat ay matuloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. No? Pagtuunan nyo ng pansin, yung GAA, no? Ayan, lahat yan, mga corruption sa gobyerno ngayon, yan ang pagtuunan ninyo ng pansin.
hindi yung ating Vice President Sara Duterte. Kaya nakita nyo naman kung gaano at ano ang naging sukli ng sambayan ng Pilipino nung nagkaroon po ng botohan ng May 12. Yun lang mga kababayan, abangan po natin which is this coming June 9, may mga pagtitipon na magaganap dyan sa Senado. So abang-abangan natin yan. At sabay-sabay po natin tunghayan kung ano talaga ang mga susunod na kabanata.